malapit na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Duterte, ni Sara Duterte. July 29. July 28 ay SONA, State of the Nation Address. Sa umaga niya ng July 28, magkukonvene ang Kamara, magkukonvene din ang Senado. Mag-i-elect sila. Ang Kamara mag-i-elect ng kanilang speaker at mga officials. Ang Senado naman mag-i-elect ng kanilang Senate President at iba pang mga officials ng Senado. Pagkahapon, pupunta sila dun sa batasan para makinig sa State of the Nation Address ng Presidente. Kinaumagahan, July 29, sumunod na araw, magkukonvene na uli ang Senado bilang impeachment court. Papanumpain yung mga bagong senator judges, sila Marcoleta, yan, sila Camille Villar, yun, papanumpain na yan. At pagkatapos niyan, magsisimula na ang impeachment trial. Baka yung impeachment trial proper magsisimula July 30. Kaya ngayon pa lang, sunod-sunod na ang mga interviews. In-interview si Cayetano, si Alan Peter Cayetano. In-interview ni Boy Abunda. In-interview siya ni Boy Abunda. Ngayon, sa interview sa kanya ni Boy Abunda, itong si Alan Peter Cayetano, nakakalungkot, abogado ito, pero parang sa pagkakataong ito, parang mas matalino pa sa kanya si Lito Lapid. Bakit nasabi kong mas matalino pa si Lito Lapid kay Cayetano sa pagkakataong ito? Ay alam naman natin ang role ng Senator Judge. Magiging judge bakit ang dami mong komentaryo ngayon? Bakit kailangan mong openly magsasabi ng kung ano-anong mga... Dapat ang judge hindi nagsasalita ng kung ano-ano. Pero itong si Cayetano, imaginein mo, in-interview ni Boy Abunda, anong sabi ni Cayetano? O yung nandyan, mga kabunyog, mga kabayan, tingnan nyo yan. Anong sabi ni Cayetano? Ang sabi ni Cayetano, pwede daw ma-dismiss ang impeachment pagsimula pa lang. Hindi na daw dumating doon sa punto na magpipresent pa ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Sa simula pa lang, pag question na ang jurisdiction, pwede na daw kaagad na ma-dismiss yan. Yan ang galing kay Cayetano. Kaya ngayon, pag na-dismiss daw yan, ayon kay Cayetano, wala na, hindi na magpuproceed doon sa trial. Ngayon, anong sabi ni Cayetano? Bakit daw kasi kailangan nilang i-dismiss yan? Yan yun, Cayetano on VP Sara impeachment. Kung di namin i-dismiss, ki-questionin yan sa Supreme Court. Parang, ang sinasabi ni Cayetano, kailangan nilang i-dismiss kasi kung hindi nila yan i-dismiss, ki-questionin sila sa Korte Suprema. So ano ngayon? Ano ngayon kung questionin sa Korte Suprema? Di ba? Ano ngayon? Dahil lang pala, alam nyo na kapag dinismiss nyo, ki-questionin kayo. Kaya ang gagawin nyo, i-dismiss nyo. Napaka-bangkarute, di ba? Inutil yung ganyang argumento. Ang sinasabi ni Cayetano, kapag nagsimula ang trial sa July 29 at 30, at nag-question ang jurisdiction, ang jurisdiction ng Senado, pwede silang magbutuhan. Pag nagbutuhan sila at nanalo, na i-dismiss na dahil walang jurisdiction ng Senado, ayan, wala na, hindi na magpuproceed doon sa trial. Ngayon, ang sabi kasi ni Cayetano, yan nakalagay dyan sa ANC, kung di namin i-dismiss, ki-questionin kami, questionin yan sa Supreme Court. So what kung questionin ng kampo ni Sara sa Supreme Court? Di hayaan yung questionin sa Supreme Court. Diba? Ituloy nyo yung trial. Kasi yan ang mandate nyo. Yun ang mandato nyo sa konstitusyon. Wala sa inyong mandato na i-dismiss yan. Kailangan, ang sabi sa konstitusyon, the Senate shall try and decide. Di ba? Ibig sabihin, magta-trial, pagkatapos ng trial, saka magde-decide. Alisin ninyo yung trial. Ayaw na nila ng trial kasi mai-expose si Sara. Ngayon, ang rason ni Cayetano, kapag daw kasi hindi nila dinismiss, ki-questionin daw yan sa Supreme Court. So ano ngayon? Kaya nga ang nangyayari dito,
Bakit ko sinabing parang mas matalino pa si Lito Lapid kaysa kay Cayetano sa pagkakataong ito? Abogado yan si Cayetano. Pero dapat, dahil magiging senator judge siya dyan, dapat wag na siya munang magko-comment. Tingnan nyo si Lito Lapid, walang comment. Ha? O. Yan mga kabunyog, mga kababayan, itong ngayon, ang sinasabi nila Cayetano, lahat sila ngayon nagsasabi. Narinig ko rin yung interview kay Bato de la Rosa. Ano naman ang sabi ni Bato de la Rosa? Ang sabi ni Bato de la Rosa, pagsimula daw ng impeachment trial, i-questionin niya yung jurisdiction. O, isa pa yan. Mangkaruti din yan. Bakit? Bakit ikaw, Senator Judge ka, ikaw ang magki-question ng jurisdiction? Napanood niyo ba yung interview kay Bato? Nung sabi ni Bato, pagsimula daw ng trial, ibig sabihin sa July 29 yan, i-questionin niya daw yung jurisdiction. Sabi ni Bato yan, ha? I-questionin niya daw yung jurisdiction. Anong ibig sabihin ni Bato? I-questionin niya daw, tayo ba ay may jurisdiction? Tayo ay 20th Congress na Senado? Nagsimula yan sa 90th Congress na Senado. Tayo ba ay may jurisdiction dyan? Kumbaga, ikaw, Senator Judge ka, ikaw yung magki-question ng jurisdiction, ay dispalinghado yan, bangkaruti na yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, habang itong nakaraang mga araw, ini-interview ang mga senador tungkol sa impeachment. Nagko-komentaryo sila at ang komentaryo naman ni Cayetano, pwede daw yan ma-dismiss. Kapag ni-raise yung issue ng jurisdiction at nagbutuhan sila, pwede daw yan ma-dismiss kaya hindi na magpo-proceed sa trial. Sabi naman ni Bato, i-questionin niya daw ang jurisdiction ang bukas ng impeachment trial. Imagine niyo, si Bato na Senator Judge, magki-question ka ng jurisdiction? Hindi mo man lang hinayaan na ang defense na ang mag-question yan, ikaw pang senador ang magki-question. Ganyan ka ganyan katindi itong mga senador na to. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ganito yan kung normal itong mga senador, ganito yan. Yung Kamara na ipasa na nila, na ilusot na sa kanila yung impeachment. Pinail na ngayon sa Senado, articles of impeachment na siya. Ano ang gagawin ngayon ng mga senador? Magkukonvince sila as impeachment court? Manunumpa sila as senator judges? Kung gagawin ng defense? Ang gagawin ng defense, inaasahan na yan, i-questionin ang jurisdiction. Ano ang gagawin ng Senado pag question ang jurisdiction? Ang gagawin ng Senado, ipagtatanggol ng Senado na sila'y may jurisdiction. Yun yung normal na Senado. Di ba? Parang ganito, yung Kamara nag-file ng kaso sa impeachment court. Yan na yung articles of impeachment. Siyempre, magkukonvene ang Senado. Sabi nga sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Pag-convene ang Senado, nandun yung defense, nandun yung prosecution. Ang defense, inaasahan na yan, ki-questionin ang jurisdiction ng Senado. Okay lang yan. Trabaho talaga yan ng defense. Di ba? Kapag yung defense nag-question ng jurisdiction ng Senado, expected yan. Pero ano dapat ang gagawin ng Senado? Ang gagawin ng Senado, ipagtatanggol yung kanilang jurisdiction. Bakit? Kasi sasabihin dapat ng Senado, kung tungkol sa impeachment, kung paano yan pinasa sa Kamara yan. Kung na-violate ba ang one-year bar rule sa Kamara yan, sa kanila yan, exclusive jurisdiction nila yan, yung pagpasa niyan. Ngayon, pagdating sa amin yan sa Senado, hindi na namin ki-questionin yan. Hindi na namin ki-questionin yan. So, yung issue ng jurisdiction, may jurisdiction ang Senado at tuloy tayo sa trial. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon, trial shall forthwith proceed, the Senate shall try and decide. Proceed tayo. Noted yung ni-raise yung issue ng jurisdiction. Ino-note lang ng Senado yung mga jurisdiction na yan. Pero ipaglalaban ng Senado yung jurisdiction niya. Dito baliktad. Yung mga senador na mismo ang nagsasabi na posibleng wala silang jurisdiction kaya pwede nila itong i-dismiss. Mas malala pa, si Bato daw mismo ang mag-i-question ng jurisdiction. Wow. Sobrang garapal. Bangkarote. Bangkarote, di ba?
Pangkaruti. Sa unang impeachment, yung kay Estrada. Sa pangalawang impeachment, yung kay Corona. Lahat niyan, question ang jurisdiction. Lagi naman yan. Kini-question naman talaga lagi ng mga abogado ng defense ang jurisdiction. Expected yan. Pero lagi naninindigan ang Senado, may jurisdiction kami. Proceed tayo sa trial. Ganyan ang ginawa sa impeachment ni Erap. Ganyan ang ginawa sa impeachment ni Corona. Ito lang ang Senado na malala, bankrupt. Bakit? Imagine niyo, kayo na mismong Senado ang magsasabi, parang wala kaming jurisdiction. Pag nagbutuhan kami, wala kaming jurisdiction, dismiss na yan. Imagine mo, senador ka, magsasabi ka ng ganyan. Mas malala pa, si Bato. Siya daw mismo ang magki-question ng jurisdiction pagsimula ng trial. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi ba kayo nasusuka sa Senadong ganyan? Kaya ang title ko ngayon, lantaran na namang lumilitaw ang kabangkarutihan ng Senado sa Sara impeachment issue. Kasi napapanood ko Napapanood ko yung mga interview ngayon. Yun na nga. Ang sabi ni Chis Escudero, pwede daw silang magbutuhan para i-resolve ang jurisdiction issue. Simple majority lang daw na boto. Kaya posible bang ma-dismiss ang impeachment sa issue lang ng jurisdiction? Posible daw yan. Sabi ni Cayetano, pwede. Sabi naman ni Bato de la Rosa, pag simula ng impeachment trial, kung mismo ang magki-question ng jurisdiction issue. Wow, garapal. Senador ka, ikaw mismo ang magki-question. Parang judge ka, senator judge ka, tapos kay-questionin mo. Tanong ko lang sa ating mga kasamaan, may jurisdiction ba tayo? Ay, di ba? Napakatindi nitong mga senador na to. Alam nyo, nung panahon ni Erap, ganito ang nangyari. Nagkaroon ba ng formal na pagbubutuhan sa Kamara nung panahon ni Erap? Yung impeachment complaint kay Erap, nagkaroon? Wala. Ang ginawa ng mga Spice Boys at saka mga pro-impeachment, agad-agad nag-ikot sila ng paperma. Nang nakuha na nila yung perma, yung 1/3, kaagad-agad binasa na ni Speaker Villar, si Manny Villar pang speaker, no? Binasa na kaagad-agad. Wala nang motion. Binasa sa prayer pa lang. Nagsisimula pa lang ang session, sabay ganito na, nagbang na ng gavel, di tapos na. Tapos, dinala na kaagad sa Senado. Pagdating sa Senado, question syempre ng defense. Sinabi ng defense, hindi nasunod ang procedure. Pero anong sinabi ng Senado? Yang tungkol sa procedure, dun yan sa Kamara. Pagdating dito sa Senado, ang trabaho na namin, mag-trial. Okay, proceed tayo. Ganun ang ginawa nung Senado ng panahon ng impeachment ni Erap. Ganyan din ang nangyari sa impeachment ni Corona. Question na naman yung jurisdiction ng Senado bilang impeachment court. Pero anong sabi ng Senado? Hindi, may jurisdiction. Tuloy tayo. Di ba? Dito lang sa Senadong ito ni Chis Escudero, kung Senado na mismo ang nagsasabi, posible. Posible yan na ma-dismiss. Sa issue ng jurisdiction, magbubutuhan kami, simple majority. Unang-una, dapat hindi sila nagkukomentar yung ganyan kasi senator dyan sila. Malala pa itong si Bato. Siya daw mismo ang magki-question ng jurisdiction. Kung tindi. Di ba? Di garapal na bangkaruti itong mga senador na to. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Napaka na ito. Kaya, ito mga kabunyog, sa July 28, 29, 30, samahan nyo ang bunyog. Nagtipon-tipon tayo sa Senado, July 29, July 30. Kung tayo'y nagtipon-tipon doon noong July 8, July 9, July 10, July 11, balik tayo doon sa Senado, July 29, July 30. Mga kabunyog, maraming gustong sumama, nagpapaabot na sa akin. Kung makakatulong po kayo, sana makatulong man lang kayo sa mineral water, sa pagkain, sa pangrenta ng van, sasakyan. Kasi maraming gustong sumama, kailangan lang talaga rin ng van. Kasi baka umulan, pag uwi nila, mahihirapan na naman pag wala silang sasakyang dala. Kaya sa mga gustong tumulong, bukas po tayong tumanggap ng tulong, mga kabunyog. July 28, 29, 30 po yan.
3 araw, malaki talagang gagastusin natin dyan. Hindi naman nagpapabayad yung mga sasama dyan, kaya lang mineral water man lang, pagkain, at saka kung may makakarinta tayo ng van, malaking tulong na yan. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya hindi po natin ito papalampasin. Kakalampagin natin ang Senado sa kanilang kainutilan at kabangkarutihan. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang, tama ka, Joey Apal. Maraming nagsasabi, buwagin na yung Senado na yan. Sa totoo lang. Kaya lang, siyempre, kailangan din sana natin ang Senado. Maganda rin sana yung may check and balance. Ang problema, yung inelect kasi nating mga senador, mga bangkarote rin eh. Mga bangkarote yung mga senador. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi yung Senado yung problema, yung mga senador. Kaya sa susunod, maglagay na kasi tayo ng matitino na mga senador. Mga tulad ni Atty. Luke Spirito, ni David De Angelo, ni Jaime Mendoza. Yan yung mga dapat sana sa Senado. Dagdagan natin ng mga tulad ni Senadora Risa. Yan yun. Wag naman wag na yung mga Ruben Padilla. Wag na yung mga tulad nila Bongo, nila Bato, nila Marcoleta. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Nakakasuka ang Senado. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.